Sa ating po pagpapatuloy muna mga kabombo ay makakapanam po muna natin at sa ating pong kabilang linya na si Professor Danilo Ara, Professor of Journalism sa UP Diliman. At the same time ay convener din po ng Kontradial. Good evening po sa inyo, Prof. Yes, magandang gabi sa iyo, Bombo Marian. Salamat po sa imbitasyong ito. Good evening sa lahat ng tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio. Yes po, at ito po, good evening din po sa inyo, Prof. At ako po taga dun sa ating pag-uusapan ngayong gabi. At sa ating nga ng reaction kaugnay po dito sa paglalabas nga nitong araw ng pahayag po kaugnay sa Movement for Media Safety Philippines. Dahil kamakailan nga po ay ito, kinalungkot po ng komunidad po ng mga kapwa po natin nasa media ang pagkasawi po ng tabloid photojournalist si Ito Son sa kasagsagan po nung last week ng pahalik po para sa Poong Jesus ng Nazareno po, Prof. Tama po kayo, nakalulungkot ito sapagkat pinapakita nito yung dangers ng profesyon at syempre yung pangunahing aral dito dapat pangalagaan natin yung ating kalusugan. Syempre ayoko nang hulaan pa kung ano yung nag-motivate kay Ito Son na magtrabaho kahit na may karamdaman, pero alam naman natin yung pang-ekonomiyang pangangailangan ng mga Pilipino, hindi naman exempted yung mga photojournalist at yung iba pang mga field reporter na kailangang i-endure yung trabaho kahit na may dinadalang karamdaman. May kasabihan tayo sa periodismo, no story is worth dying for. Hindi lang to usapin ng katapangan sa gitna ng kontrobersyal na mga tinatalakay sa periodismo. Nakikita natin dito sa pinagdaanan ni Ito na talagang yung kalusugan i-prioritize po natin. At saka syempre, panawagan din natin sa mga news media organization, hindi lang sa saksi ngayon na pinagtrabahuhan ni Ito, kasama na rin yung Bombo Radio at saka yung iba pang mga news media organization, alagaan natin yung ating mga periodista, siguraduhin na napapangalagaan yung kanilang kalusugan. At syempre, kailangan ding siguraduhin na yung mga benepisyo gaya ng health insurance ay naibibigay po. Hindi lang sa mga periodista, kundi sa lahat ng mga manggagawa sa media. Okay po. At sa nangyaring ito, hindi po nakakalungkot po nga pangyari ito, Prof. Is it siguro timely na din o pagkakataon na muling suriin itong mga safety protocols po sa media at kabilang din po lalong-lalo na yung na-mention nyo nga po sa usaping pangkalusugan po? Tama, kailangang busisiin ito at asikasuhin ng mabuti. Hindi naman kailangang i-impose ito ng isang malaking news media organization or ng isang malaking media organization. Pwede naman itong magsimula sa kanya-kanyang pag-ensure na yung mga benepisyo ay naibibigay natin sa mga periodista. Kaya kung mamarapatin mo, Marian, isingit ko lang yung issue ng yung issue ng contractualisasyon sa media. Kasi isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi nakakakuha ng karampatang benepisyo, bukod pa sa mababang sweldo, hindi nakabubuhay na sahod, hindi sila nakakakuha dahil sa kontraktualisasyon na nangyayari. Alam mo, Marian, sakit din ito hindi lang sa media, kundi sa iba pang mga industriya, pang-ekonomiyang industriya na dapat talagang labanan at syempre isang paraan para magawa ito ay igiit natin sa management na yung karapatan na nakasaad sa batas, lalo na sa labor code, dapat na ibigay sa lahat. At siguraduhin nga, I don't want to sound like a broken record here, yung kalusugan ay napakahalaga po. Kaya yung health insurance, hindi ko sinasabing walang health insurance sa saksi ngayon, pero sana sana ay mayroon kahit papano si Ito at mabigyan kahit papano ng suporta yung pamilya, lalo na sa panahon ito. Subukod dun sa contractualization din po, Prof, isa din of course itong bagaman din po sa lahat, yung mga understaffing po, lalo po sa newsroom, Yes. and ganoon na rin po yung mga economic conditions po ng of course ating po mga colleagues po sa media po. Okay, magandang punto yan kasi yung contractualisasyon, tama ka, isang issue yan. Iba pang issue yung pagkakaroon ng kakaunting staff, yung understaffing na tinatawag, kaya overwork. Bukod pa sa underpaid, yung marami sa mga periodista at panggagawa sa media.
minsan parang ang maling naratibo, yung parang ginagawang badge of honor, yung nagpo-multitask, yung periodista, siya na yung nagpo-cover, siya na yung gumagawa ng field notes, tapos siya pa yung photographer, siya pa yung kumukuha ng video footage. Kung gano'n ang kalakaran sa isang news media organization, dapat ang bayad mo malakihan din at triple. Kasi dapat hiwalay ang photojournalism sa actual beat reporting. Pero ang nangyayari ngayon, parang pinag-iisa mo na lang eh. Ang problema rito, kapag ikaw ay beat reporter, ang trabaho mo ay isulat yung balita, mas maganda sana para mas mapalalim mo yung sinusulat mo o yung iniuulat mo, yun lang ang ginagawa mo. Kasi kapag binibigyan ka pa ng task to do photography and to take video footage, iba pa yung still photo sa footage na kailangan mong kunan, medyo ma-spread too thinly yung output mo. Makakapaglabas ka pa rin naman pero hindi ganun kalalim na inaasahan sana ng mamamayan. So sa kaso ni Ito, wala naman ako nakitang issue sa multitasking. Correct me if I'm wrong. So from what I understand, ang trabaho niya ay photojournalist. So trabaho niya talagang kumuha ng mga larawan. Pero yun na nga, gaya ng nabanggit mo, kung meron sanang karelyebo siya nung araw na yon na medyo hindi maganda yung karamdaman niya. Kasi from the way I understood it, again, please correct me if I'm wrong, parang meron na siyang karamdaman bago pa man nagpasko eh. Hindi na raw maganda yung kalagayan ng kanyang kalusugan pero pinilit pa rin niya magtrabaho. So maganda sanang mabusisi nating matingnan yung kalakaran sa media. Tapos kung talagang hindi kakayanin ng ating kalusugan o ng ating katawan, yung mabigat na trabaho. Kasi alam mo Marian, at ito yung isang bagay na kailangan nating linawin sa publiko, ang periodismo is a very, very stressful job. Inherently stressful siya. So mukha lang tayong fresh na humaharap sa camera, mukha tayong walang problema sa buhay, pero syempre may mga pinagdaraanan din po yan. Hindi kayang takpan ng mga make-up at ng mga lipstick o anumang kolorete sa mukha yung pinagdaraanan ng periodista. So yun lang. Yes po. At tao po kayo doon, Prof, wala pong or hindi makita ng mga kababayan. Nakikita man in public yung katulad po nito, the way na kung paano po tayo nag-interview po sa ngayon. Pero behind, of course, sa likuran na po ng camera or mikropono, of course, same na mga pinagdadaanan din po sa mga kababayan natin. At ito po, Prof, speaking of sa likod ng camera, dapat same din po ba na safety protocols po? Kasi syempre ang napapanood po or napapakinggan ng mga kababayan natin usually yung mga photo journalists katulad po ni Sir Ito at yung mga reporters, anchors. Pero tama po, same din po dapat yung safety protocols din po. Doon po sa mga cameraman at pati rin po sa mga driver na of course kasama po ng mga reporters or mga photojournalists kapag ito nagko-cover po. Tama po kayo kasi kaya nga may distinction tayo eh. May periodista sa isang banda at may manggagawa sa media o media worker sa kabilang banda. Ang journalist o yung mismong may direktang involvement sa journalism, ito yung usapin ng sila yung nagke-create at saka nag-edit at nagdi-disseminate ng impormasyon. Yung mga indirect na mga nagtatrabaho sa media, nandyan yung sinasabi mo, yung camera person, yung dolly grip, pati yung mga driver ng mga van at ng mga sasakyan ng mga periodista, kasama yan sa manggagawa sa media. Kahit yung tagalines sa mga studio, manggagawa rin sa media yan. Kaya ang panawagan natin, yung pagbibigay ng regular na trabaho, pagwawakas sa kontraktualisasyon, kailangan nating idiin, it involves hindi lang yung mga periodista, kundi yung manggagawa rin sa media. Kaya kapag sinasabi natin itaas ang sweldo ng mga nasa media, hindi lang mga periodista yan. Lahat po yan. Lahat ng mga nagtatrabaho po sa media. Okay po. So, of course, bilang journalism professor po, Prof, ay paano nyo rin po ito mas
siguro i-expound sa mga students po ninyo at ayun po, mas naiintindihan na sila as early as now yung mga Oo. ganitong situation po in case na yun po tahakin talaga nila yung mundo po ng pagiging periodista or mga manggagawa po sa media po, Prof. Ang kagandahan ng maraming journalism schools, hindi lang sa UP, kundi pati na rin sa PUP, tsaka sa iba pang mga eskwelahan. Isama ko na rin yung UST, na marami tayong kaibigang mga profesor din doon. Sila ay marami sa mga profesor ng periodismo ay practicing journalists din, katulad ko. Kaya naibabahagi naman ng epektibo yung pinagdaraanan ng mga periodista. Kadalasan alam nila kung ano yung latest sa usapin ng sahod, sa usapin ng benepisyo. At saka pag-graduate nila, talagang nagbibigay kami ng advice na igiit ninyo yung mas mataas na sweldo. Pwede, posible naman magsisimula ka bilang contractual, pero dapat may malinaw na tatahakin yan toward regularization. O kaya halimbawa, pipiliin mong mag-freelance. As a freelancer, entitled ka pa rin sa iba't ibang mga karapatan bilang freelance journalist. In other words, magiging freelancer ka hindi dahil sa walang tumatanggap sa iyo o ayaw kang maging regular, kundi ito ay dahil choice mo. Kumbaga may ganong option dapat at may ganong nuance sa usapin ng pagtatrabaho po sa media. At saka syempre, kailangan din nating idiin na ang loyalty ng periodista ay sa audience, hindi po sa news media organization. So halimbawa, kung hindi maganda ang pagtrato sa iyo ng isang news media organization, lumipat ka. Tapos meron din namang, kung merong dominanteng media, meron din namang alternatibong media na tinatawag tulad ng trabaho na ginagawa ko. Mostly mas sa alternative media ako like Bulatlat and Pinoy Weekly. At founding member din kasi ako ng Alter Media. So yung mga ganong klaseng sitwasyon sa media, kailangang bigyang linaw talaga sa mga estudyante as early as now. Kaya nga sa pagbubukas ng semestre, magsisimula na sa yung semestre sa UP in 2 weeks time. So next week magsisimula na yung klase. Isa sa mga unang-unang pag-uusapan talaga namin ay yung nangyari kay Tito Son. Magandang na pag-uusapan ito. Okay po. So, in general po, Prof, malawak pa or marami pa yung kinakailangan pong pagsikapan, kaugnay po rito sa pagsusulong ng talagang media safety po ng tayo po at ng, of course, mga nasa kasamaan po natin sa industriya or sa media industry. At you've mentioned nga po kanina, ito, pangkalahatan po sa lahat ng manggagawa po. Opo, magandang punto yan kasi maraming dimensions yung media safety. Siyempre, yung kaligtasan mula sa pandarahas, mula sa repression, mahalaga yan. So may political dimension yung media safety. Pero siyempre, sa nangyari kay Ito, nakikita natin na meron ding health concern at meron ding personal safety na tinatawag yan. Siyempre, iba pang usapin yung digital safety at digital well-being nating lahat. Lalo na't usong-uso yung mga cyberbullying, trolling, doxing, disinformation. Kumbaga maraming dimensions yung media safety na kailangan talagang tutukan natin. Lest I forget, Marian, idagdag ko lang pala, kasama, integrated na rin pala sa curriculum, lalo na sa Introduction to Journalism, yung media safety. Merong inilalaang oras para pag-usapan kung paano magiging ligtas ang periodista sa gitna ng mga nangyayari po sa ating lipunan. So kasama rin yon sa dinidiscuss sa journalism school. Okay po. So, siguro, ayun na lamang, Prof, panghuli po, may mga nais po ba kayong idagdag kaugnay po sa eto, napag-usapan or topic po natin ngayong gabi? Okay, magandang pagkakataon ito para pagnilayan natin yung media system sa Pilipinas kasi talagang maraming kinakaharap yung media. Lalo na't usong-uso yung disinformasyon, tapos yung challenges brought about by artificial intelligence, tapos dahil sa red tagging, yung ating physical safety at yung ating digital safety ay nakokompromiso rin. Tapos magandang pagnilayan din yung nangyari kay Ito kasi sa gitna ng napakaraming issue na kinakaharap, huwag natin kalimutan yung ating personal na kalusugan.
Gusto ko lang idiin, walang kasalanan si Ito. Huwag na nating sisihin pa na kasi naman siya nagpumilit pang magtrabaho. Meron pong pinagdaraanan at merong mga personal na dahilan si Ito kung bakit pinili niyang magtrabaho kahit na hindi maganda yung kanyang kalusugan. At ito yung isa sa mga dapat na pagnilayan din po natin, yung kalagayan ng mga periodista at manggagawa sa media. Kaya pag tayo ay nananawagan ng pagtataas ng sahod, yung pagwawakas ng kontraktualisasyon, multi-industry po ang pinag-uusapan natin, multi-sectoral po yan, at kasama na rin sa ating panawagan yung media sector po. So yun lang naman. So maraming salamat Marian sa pagkakataon ito. Ayan. Thank you din po, Prof. And good evening po.